Good morning Marinduque. Ako po ang inyo pong kabayan Adrian Rosales. Live po tayo ngayon dito sa bahagi po ng Gasan. Ano po? Patungo po ako ng bayan at kasama na rin po dito yung monitoring po natin. Kumusta na po kayo sa inyong kailagyan? Magandang umaga, maulan at makulimlim na umaga sa ating mga kabayan dito sa buong lalawigan po ng Marinduque. Ano po? Good morning, Kuya Ronald. Ayan. At ganun din sa lahat po ng ating mga kabayan dyan sa Torrijos, Buena Vista, Gasan, Buwak, Mugpog at sa bahagi po ng Santa Cruz. Ayan, ito po yung ating present situation. Hindi na po ganun kalakas yung ulan, pero ito po yung tuloy-tuloy buong magdamag. Tingnan daw natin yung ating kailugan. Ayan, kagabi po ay pinasyonan na natin, minonitor natin itong ilog po ng Liptangin. Ayan, papakita ko po sa inyo. Ayan, yung sitwasyon dito sa Liptangin River. Ayan, hindi naman po ganun kalaki yung baha, i-compare po doon sa bagyong si Ronnie. Papasilip ko po sa inyo. Ayan. Tingnan daw. Ayan. Ayan. Yan po yung sitwasyon ngayon dyan dito po sa Liptangin River, So parang mas bumaba kumpara po kagabi. Yung sa aking monitoring kagabi mas malaki po, mga bandang 12 o'clock in the morning o midnight, mas malaki po itong tubig po dito sa Liptangin River. So magiging po sa may bahagi po ng Buwak, hindi pa naman po ganun kalaki yung tubig. Ang medyo pinapangambahan lamang po ngayon natin, ayan, ito pong paglambot na po ng kalupaan dito sa ating probinsya, yung mga landslide sapagkat kumbaga po ay yung ating mga kalupaan ay talagang malambot na. Yan, ibalik ko po sa dati. Ayan. Bagay na po tayo. So as of this morning, 10 minutes before 8 o'clock in the morning, ako po ay narito po sa bayan po ng Gasan, at nasa bahagi po ako ng Liptangin. Punta po ako ng bayan ng Gasan. So ito po yung ating sitwasyon ngayon. Dumidilim yung windshield ko. Pagka po dumidilim, ayan, bubuksan ko po yung aking aircon kahit number 1 lang para yung moist po, yung init matanggal po at wala po yung moisture. May mga ilan ditong bahagi, yan sa mga gilid-gilid po, may mga pagbahan na po, So ito po yung natin, pag tuloy-tuloy po ito na maghapon, nagtuloy-tuloy, po, kasi po ang tubig, ang lupa po ay talagang basang-basa na hindi na siya sinisip-sip kaagad. Kahit po sabihin natin na tumigil po yung ulan, hindi po ganun kabilis yung pagsipsip ng lupa. So ito yung sinasabi natin na pag ito ay nagtungo na po doon sa ating tumakbo itong mga katubigan na ito dito sa ating mga kailugan. Ito naman yung medyo kaayusin lang natin yung camera natin. Mga tindahan po dito sarado pa din, halos nakasara pa. Ayan. Mayroon pong manaka-naka po na din. Bukod po sa pag-ulan, ay mayroon pong minsan kasama po na hangin. Hindi naman po kalakasan. Ayan. Mapapansin po ninyo. Alamig. Yan, malakas na naman po, lumalakas na naman. Yan po yung sitwasyon natin dito, sa area na po ako ng Bangbang, dito po sa Gasan. Ayan, may hangin po na kasama. Doon sa ating mga kabayan, natin po tayo signal number 2. Yung ating pong bagyo. Signal number 2 sa lalawigan at marami pong probinsya, kabilang na po ang Metro Manila,
ay nasa ilalim po ng signal number 3. Kanina po nakikipag-ugnayan po tayo sa iba nating mga kabayang Marinduqueño dyan sa Rizal, Montalban, especially Montalban, may mga pagbaha na po. At kanina doon sa huling monitoring po natin dyan sa Marikina River ay nasa 19.9. Yan po yung taas po ng baha. I think nung pong bagyong Ondoy ay umabot po ng 21.5 meters yung naging taas. So halos 1 metro na laang at kalahati po ay kasing laki na po ng baha ng Ondoy. Yan pong pagbaha kayo diyan po sa may Marikina. So marami mga nagsilika sa tayong mga kabayan na sa critical level na po So may mga area po na talagang baha na diyan sa Metro Manila. So ayan, may mga tao nito sa mga kakalsadaan, sanat pag ang tawag doon ay yung kung may mga portion sa daan na may tubig. So napansin natin sa kaligiran natin dito sa mga lid ng kalsada, may mga tubig na ang mga daan. So ito pag tumaas pa ito ay talagang pwedeng maghapon po, masasabi natin na pag tuloy-tuloy ito maghapon, magkakaroon na rin tayo ng pagtaas ng tubig sa mga kailugan at sa ibang mga bahagi. Yan. Ito po yung ating sitwasyon ngayon sa ating lalawigan. At ito po, halos ganito po yung ating pong sitwasyon din sa probinsya. So balitaan din po natin, hindi ko po mabasa masyado yung mga It's safe mga kabayan, dito sa Metro Manila, ang malakas, wala pa ding kuryente. Ayan. So sabi ni General Galicia. Ayan. So salamat din natin kudos po sa Meralco kay JM Sol at sa mga taga Meralco sapagkat tuloy-tuloy po yung ating supply ng kuryente sa buong magdamag hanggang sa mga oras na ito. Siguro dahil po wala naman kung ganun kalakas na hangin, yan yung mga sapa dito, may mga tubig na din So yun po yung sitwasyon. At yan, thank you po sa Meralco kasi wala po tayong naranasang run out po ngayon. Itong bahagi ito ng Barangay Pangi, ito yung madalas po dito na nalubog po. Ayan. Tingnan niyo po, binabaha po talaga ito. Ayan. So ito po, basta umulan, kasi yung drainage system po siguro dito ang problema talaga. Ayan, mga bahay dito hanggang tuhod na po ang tubig dito sa area na to. Ayan. Ewan po, delikado yung kotse na yan So taas. So ito po ay dito sa may Barangay Pangi, particular dito po sa bandang Petron Ayan, ito po tumataas yung tubig dito. Ayan. So basta pagbaha po, pagkatapos po ito, kasi ito po pinanggagalingan nito, itong tubiganan, yung katubiganan din sa bandang kaliwa po natin, doon po nanggagaling at kabundukan. So yung drainage system dito ang problema. So kulang, maliit at wala pong ngayon, pupunta po sa mga kabahayan ngayon, yung pong tubig po ngayon dito sa bahagi ito ng Barangay Pangi. Ayan, diyan ang gagaling. So medyo challenge ito at pagkatapos po ng baha, ang makikita mo po dito ay puro mga bato naman, mga graba. Ayan. So ito. So bahagi po ito ng ating pag-ikot yung pong pinupuntahan ng mga baha na yan ay mga kailugan. Siguro attention din especially sa DPWH para may sayo siguro itong drainage system dito beside the National Highway, kasi lahat po mababa dito sa may area ng National Highway sa Pangi na yan, ang yan ang problema, talagang binabaha. Hindi po kaya nung drainage o hindi po kaya nung kanal yung pong volume nung tubig na galing po sa Baykat Tubiganan sa Palayan at Kabundukan. Ayan. Rosario de Rossi Sia Rossi sa Cavite, okay naman sa sitwasyon sa Rosario, Cavite. Ito ba? Ayan. So humina na po ulit ang buhos ng ulan, medyo negative, sarado po ang maraming mga tindahan po dito. So ito po yung bahagi ng ating patuloy din po na monitoring dito po sa sitwasyon
dito po sa bayan po ng Gasan. Yan. Mabuti na lang po hindi ganun, ano, ito, medyo yung tubig dito, putik, ano, ang iniiwan, basta po bumaha, ito naman putik ang naiiwan. So, Tita May Dalagran sa kanyang kaarawan ngayon. And happy fiesta. Ayan, naman diyan sa Buwangan. Ayan, medyo nawala yung ating signal. Ayan, at iniayos lang natin. At ang ating pong live coverage ngayon ay hatid po ng Sun Cellular, ano, sa halagang 399 pesos sa isang buwan. May unlimited call and text ka, Sun to Smart and Smart to Sun. At unlimited din po yung live mo, ano, diyan sa Facebook. Unlimited call po sa video call sa Messenger. Ayan, only 399 lang in naman. Ayan, at ayan, puntahan natin yung isa pang ilog dito. Monitor natin siguro sa may Matandang Gasan area. Hello Leo, gusto na kaya si Leo Logdat? Tita Eva Sahir, good morning. And sa her family, Sir RD Montenegro Sahir ng Purple Living. Ayan, good morning sir. Ganun din kay Sir Neil, best friend Neil Villaruel ng Best Cafe, isa sa ating major sponsor, Best Cafe Marinduque, no? Ayan, sarap magkape ngayon. Kaya nagkape na po agad ako, Best Cafe agad, morning na morning, ano? At pagandahan yan, pagkainom mo parang kumain ka, ano? Yung hindi ka nagugutom at hindi ka sisigmurahin. Ayan, dito na tayo sa bahagi ng San Jose Street, dito sa bahagi ng Matandang Gasan. Ayan, ito po yung bahay na bida dito sa lugar na ito. Ayan, dito makita ko yung bahay na yan ay nasa corner, kanya lang talaga yung corner na yan, triangle. O ayan, o ayan, di po nyo nakarating pa yan. Sa kanya na lang talaga yung portion na yan. Yung bahay na yung nag-aisa, dito lang may sa Matandang Gasan. O yan, at tatlong bahagi, left, right, saka yung likod ay puro kalsada. Ayan, ewan ko lang, sabi ng mga punso hindi daw maganda yun, pero yun yung kanyang lote. Hindi na masama yun, ano, at sarili mo yung lote. Ayan, so ito naman po yung bahagi ng bahagi naman po ito ng Matandang Gasan, ano? Ayan. Napakita ko po sa inyo naman yung ilog dito. Medyo may pagbaha na din. Tayong nakikita pa, may mga kahoy pa. Pakita po natin sa inyo. Ayan. Ayun. May mga pagbaha na din dun, oh. Kita po ninyo. May mga kahoy pa. Siguro ito yung mga kahoy pa yata ngayon ng bagyong Rolly. Ano? Yan. So, ito po kasi sa may Matandang Gasan, nakita ko rin po dito sa may kabila naman. Ayan. Dagat na po yan. Ba't nasanggahan ko pala yung camera. Ayan. So, medyo hindi na po ganun kalakas yung alon. Nagasalubong po dito yung tubig baha at saka po yung tubig dagat. High tide po, I think high tide ngayon, ano? Ayan. So, yan yung sitwasyon. Balik po tayo ngayon. Ayan, at sina Dr. Egay. Shout po kay Dr. Edgar Sadiwa, Doc Egay ng NDRRMO dito po sa bayan po ng Gasan. So ituloy yung kanilang monitoring, ano? Shoutout po kay sa ating mabait na mayora ng bayan po ng Gasan, Mayor Vicky Laulin. Ating sitwasyon, mga ilan tayo mga kabal naglalakad. Hindi na po malakas yung hangin dito, ano, hindi man malakas yung hangin, hindi na rin po ayan, sa ating kabayan sinasamantala yung ulan, nililinisan yung kanyang sasakyan, ina-carwash. Eden Masilisa, hi, good morning, keep safe.
Especially sa ano to, sa Lazar family, Katangi at Bahi, sabi ni Engineer Oted Rasales. Yan, dito tayo sa Mahunig, ano? Mahunig na po ito. Yan, pakita natin yung dagat ngayon dito sa Mahunig. Yan. Yan. Ito na po. Hindi na po ganun kalaki yung alon compare po kahapon, ano? Makikita po ninyo. Ayan, hindi na po ganun kalakas yung alon. Ito lang po talaga tuloy-tuloy na pabusong-busong pagulan ang ating nararanasan. Pero madilim pa rin po, ano? Madilim pa rin yung kalangitan. Ayan. Kung makikita po ninyo, madilim, mabilis po yung galaw ng ulap. Tanda na talagang mayroong bagyo sa kalangitan ay madilim at mabilis yung galaw ng kaulapan. Ayan, ito po yung Gasan Municipal Cemetery. Ayan, so mga kababayan natin hindi nakauwi ng pong undas. So ayan, wala na pong masyadong pagbaba, no? So ayan, yung katapat nito ay Mindoro, para medyo maliwaliwanag ito sa bahagi yan. So ayan. At siguro babaling na rin po ako. Wala naman po tayo masyadong i-monitor na sa bahagi po ng Bakhaw. Hindi na po masyadong bumaba. Ito lang po talagang lagi nating binabantayan. Ayan. Lake Sales, daan naman po kayo sa parting malapit sa dagat sa Barangay 3. Sige, tingnan natin, ha. Ayan. Kung ano yung sitwasyon. So, good morning sa lahat ng ating mga kabayan. Sa lahat po natin mga kabayan, pwede po kayo magpadala ng inyo po mga personal na litrato, ha, yung pong sarili ng mga larawan sa sitwasyon sa inyong lugar dito sa Marinduque. And kung may mga kababayan din tayo, mga Marinduqueño din naman sa bahagi ng Manila na gusto ring magbahagi naman ng kanilang kalagayan, ano? Especially yung mga kababayan natin. May marami tayong kababayan dyan sa Rizal, Muntalban, ano? I think Muntalban. May mga kababayan tayo dyan sa Sampaloc, Manila. Ayan, may mga kababayan din po tayo dyan. Siguro, ano natin, tingin natin, ano po, baka may mga gusto po kayong ibahagi ng mga larawan para ma-share din natin sa atin po mga kababayan, ano? Ayan. Ito yung sinasabi ko sa inyong bahay na nasa corner, kanya lang yung area. Ito tayo din eh. Ayan, San Jose Street. Ito tayo. Parang itutur ko na kayo, ah. Ako po ang tour guide ninyo ngayon, Lynn Pando. Siluan Lumalang family. Tinutur ko na kayo, ha. Mahal ang tour guide fee ko. Ayan. So ito yung anong barangay ito ay? Barangay 3. Yan. Babay natin, ito po yung Barangay 3. Sinasabi yung Barangay 3. Ayan. Ayan, may alon din oh. May nakatali yung bahay. Ayan, kabayan. Ito yung Barangay 3. Ito na yung dulo. O yung bahay oh, punong-puno ng sandbag, nakasako, mga siguro yan. Yung ang basketball court nila, ayan, humiga, napagod wari. Napagod yan, kaya nakahiga. Then baka may mga dinig-dinig, baka may aroma. Tabing dagat eh, may aroma. Ayan. So may mga nakita tayo mga ilang mga yero. Ito siguro yung mga lipad nung nakaraang bagyong Quinta, no? Yan. Ito, nakatali pa yung bahay, oh. Ilang ano ito. Umilin na naman. Ito po, parang matatangay po yung
kaulapan yung ulan, tapos biglan naman pong lalakas. Ano po, bigla naman bubuhos yung malakas na ulan. Sana naman po, wag magtuloy-tuloy ang po maghapon kasi itong ating pinangangambahan na baka tumasa naman ang mga tubig ha. Diyan sa bahagi ng sa bahagi po ng Mugpog sa Nangkauno, mayroon pong dike dyan na bumagsak na. Hindi po dahil sa baha, kundi dahil lumambot na po yung lupa na pinagkakapitan. Ayun, ang kalungkot po ay bumagsak na po yung bumagsak po yung dike, bumigay. Ayan. Ito po yung Seaview Park na nung nakaraan pong Rolly ay talagang lubog po ito. Ayan, Seaview Park. Okay, ito ang problema dito, mga baha. Ayan, may tubig. Malalim tubig. Bakit ito ay walang hindi dapat ito ay matirik yung sakyan natin. Ayan, so baha, may alon, high tide. I think high tide ngayon. Pati ko na daw ako malalim ng tubig ko. But dito ay dapat ito ay pinapalabas yung tubig. Kasi ang problema dito, pag ito po laging ganito na lumulubog po ang tubig. Attention Municipal Engineering, sana po palabas itong tubig kasi yung pumangingin po problema po ito yung semento dito, yung kalsada. Ito po ang bibigay, mabubulok. Ayan parang nakasakop dito, anong barangay? Ito nagigingis ng mga basurang ito Okay, ko. Bakit ganiri? Ayan, tambak pa yung basura. Barangay Dili na po ba may sakop dito? Bakit ganiri? Tayo po pala yung nakikarami sa isa nating kaibigan. I think nung last po na bagyo na Rolly na po natin, na interview po natin si Sir Totoy Villamin. Siya po ay kinuha na ni Lord at napakabait po niyang kaibigan natin yan, Sir Totoy Villamin. Yan, so walang ulan, tumigil, pero nagbabadya na naman, dilim na naman po. Sa lahat po ng mga loved ones ni Sir Totoy Villamin, kami po itaos puso na kikiramay at mag-isa mga kasamahan yan sa Palutang Radio Group. Yan, kami nakikidalamhati din sa pagyaon po ng ating isa sa kaibigan, mabait at magaling na kaibigan. Agilang Ligaw, ingat po kayo, maraming lugar ang baha sa Metro Manila. Keep safe para itingnan ng sitwasyon sa Riverside. Kanina po, nagano na tayo, Ayan, ayan. Ikot ko kayo sa palengke. At baka tayo pwede tumingin ng ulam, baka may bukas na yan sa Riverside. Kung ibang gas din ay sarado, may mga bukas na rin naman po. Ayan. Ito po ang Gasan Public Market. Sasabi natin, nagpuputik po, nagbabaha dito. Ito yung umuulan. Yung pong galing sa bundok,
Siya dumadaos dito at siya pong ano, ayan, nililinis po ng ano, ng ginigwider po yung putik. Tak. Kinakayod ano ng municipal engineering yung puputik po dito. Ayan, dahil yung kung nakikita niyo pong bundok sa taas niya, dumadaos po ano pag tuwing umuulan at napunta po dito sa palengke. Ayan, nawalis din po ng mga natin mga taga-engineering. So ito po, Gasan Public Market sa likod dito. Ito yung medyo challenge dito no? Parang sarado pa ako. Monitorin na rin natin kung kumusta yung mga DI. Mura kaya ang ulam ngayon? May bukas na kaya? Kumustahin natin. Kumusta na tayong ating mga kababayan? Ang tanong, may dala ba akong pera? Yun ang tanong. May pera ba akong dala? At ako'y mamamalay ko. Saan ba ako maparada? Dito lang siguro ko maparada. Ito daw, pwede ako pumarada dito. Ito ako maparada. Puno na yung paradahan doon. Guada Sales, watching from New Jersey. Ingat po sa pagkamanin po. Thank you po. Bagal lang po ating patakbo. Ito daw ako maparada. Pwede ba ganito pumarada? Parang naman ako siga rin. Hindi nila. Nakita ko po sa inyo sitwasyon. Hindi ka daw. Ang tanong ay may dala ba akong kwarta? Sabi ay may dala namang pitaka lang, wala lang laman. Yun lang. Hello po, Nora Lopez, good morning. Kasong alcohol po. Alcohol muna tayo. Alcohol. Uy, lagi ko magsusuot ng face mask ha. Ayan natin. Ating to. Ayan. Ha? Ang galing ko na po. Pasyal ko po kayo sa palengke ng Gasan. Ayan, nanonood na po ba kayo? Ayan, situational report po tayo ngayon. Ayan, ito po ang palengke ng Gasan. Pakita ko po sa inyo yung ilog dito. Ay, ba't nawala? Ayan. Ba't sa mukha ko pa rin nakaharap iri? Ayan. Ito po yung ayun po yung lumang tulay dito sa ano no? Sa Dili. Ito Dili po ito. Ayan, medyo ayan po yung sitwasyon, yung baha. Ngayon, ayan, ito po yung medyo ano, yan po ang problema sa mga tulay natin. Yung mga ganyan mga kahoy, ano, sumasabit. Kaya yan medyo nakakaano. Yan po yung lalo nagkukos po ng pagtaas ng tubig pag nabarahan na po yung mga ilog natin, ano? Ayan. So hindi na po, medyo tumigil na po yung ulan. Monitor naman tayo dito sa ating mga palengke. So medyo tarang tanghali na yung pagbubukas dito ngayon, ano? Ayan natin. Ayan. Ulan. So may mga natin kung ano may bibili natin ngayon. Diamond Granot
kaliwa. Ingat po lagi. So, ayan. So, tayo dito. Yan, may mga stall po na sarado pa as of 8:15 o 8:20 in the morning. At may mga isda na. Ang mayroong isda ay bulador. Ano ang tawag din eh? Flying fish, bulador. Magkano ngayon ang kilo niyan? 120. Sige, atin natin mamaya. Para alam ng ating mga kabayan, ano? Ayan, meron pong bulador din eh. Ito. Ito naman po yung mga isda ngayon. Yan, bangus. Magkano ang kilo ng bangus? 160. Ang tilapia? 140. Parang mas mura-mura ngayon na. Ito po yung mga primera. Lapu-lapu. Ito? 180. Parang masarap yun, ano na, kurutin. Ito yung maya-maya. Magkano? Yan, ito po yung mga kilo mga kabayan ha. Kung kayo pupunta sa palengke, bukas na po. Yan, medyo humina na yung ulan natin. 100 ang maya-maya, 140 ang bangus, 160 ang baliktad yata. 140 ang tilapia, 160 ang bangus, ito ay 180. Yan, masarap kurutin. Yan, nag-iikot pa rin tayo. May mga bukas na rin po mga gulayan. Unti-unti na nagbubukas. Yan. Bangus, tilapia. May mga manok. Ayan. So may atay. Ayan, manok. Magkano po ang kilo ng manok? Good morning po. 170 po kami sa manok ngayon. 170. Good morning sa ating mga kabayan. Ayan. O, pwede na po kayong pumunta din sa palengke. Opo, pwede na po. Oo. Kalma na. Anong pangalan nitong stall ni ate? AJJ. AJJ. Hanapin niyo po. Maganda po ang paninda. Maganda rin yung tendera. Ayan. Sige po. At ayan. At may mga yan. Ito po ay tinapa. Magkano po ang tinapa? Anay? Yan. Ito po, doon sa mga kabayan natin, magandang pang-almusal po ito. Yan. Ang tindahan, stall naman ni nanay ay Emilia stall. Meron po siyang manok. Largo. Ayan, largo sa... At may manok din po siya, tilapia at saka po. Galing po sa kabila lahat yan? Opo. Ayan. Dahil may manok po dito. Ayan. Ito pong manok, dito na sa atin. Ayan. So, locally na po itong ating manok. Ano po? Yung mga dressed chicken natin. Ayan. So, yan. Pwede na po kayo mamalengke sa ating mga kabayan. Bukas na po yung palengke. Medyo humihina na po yung ating panahon o yung ating... ayan. So, ito. Ito po ang walang kamatayang kangkong. Ayan. Good morning po. Ito lang po sir, natira dito ng bagyo. Ayan. Magkano naman yung tali na yan? 10 na sir ang tali. Ayan. So, ito lang talaga yung galing dito sa ating lokal. Po, at ang lahat na yan ay galing may Dahil sinira na ng bagyo yung mga iba pa, ano? Ito lahat galing sa kabila. Oh. So, monitor tayo ng presyo, ano? Ate, magkano ito? 10 po ang isa sir. 10 ang isang tali. Ang kilo ng carrots? 100 po. 100. Ang tawag dito ay? Ay, pichay bagyo. Pichay bagyo. Magkano ang kilo? 120 po. 120. Ang repolyo, 120. Patatas? Tapos po 100. 100. At ito pong sayote? Ayuti po ay 60 po ang 60. So, ilista na po nyo mga kabayan ha, para pagpunta niyo dito, alam na ninyo kung magkano yung budget na dadalhin ninyo. Magkano po ang isang ganiri? 20 na po. Dati po ay 10 ay ngayon ay 20 na po. Parang kaunti na ang laman ngayon, kaunti na ang gulay. Okra na lang at kalabasa, nasa na ang talong? Opo, at nawala Nilalamig ang talong. Ayan. So, yan. So, walang kamatayang pansit. Saan ito gawa? ay may panit at saka buwak. Ay, ano pagkakaiba nung gawa ng pangipo at saka ng buwak? Ay, parehas lang po naman sir. Ayan. Kasi ang alam ko pag Lucena masyadong mamantika, ano. Ayan. Ito. So yung mga magpapansit, ano, ayan. Ito, puro. Ate, anong pangalan mo nga ni? Merlita po. Marlita. Morales. Ilang taong kayo nagatinda? 27 years po. 27 years. So parang hindi naman halata na 27 years ka nang. Ayan. So kumusta naman yung paggaganitong masama ang panahon, yung matumal ba o papaano yung sitwasyon? Hindi matumal din po sir dahil kaunti po napunta ng palengke ay. Hindi, ang challenge din natin ngayon ate, di ba halos linggo-linggo yung bagyo? Papaano yung supply ng gulay? Talaga sir ang supply po naman ng gulay pagka ganito ng ano ay
Di, pagkatapos ng bagyo, narating po ang gulay. Ano. Pero hindi gumagalaw o tumataas yung presyo. Ito pong nakaraang dalawang bagyo po ay tumaas po. Ayun. Paano halimbawa ano, yung kasi ito kung tumutumal, hindi ba nalulugi kayo dahil pabago-bago yung presyo? Sa ngayon naman sir ay palibasa yan lang po ang mabibili ng tao. Hindi rin naman nalulugi. Nauubos din naman. Tapos din po dahil marami pong gulay na wala. Nagataas na rin po sila dito sa ganyan pong mga galing Maynila na gulay. Oo. So, yun talaga din yung challenge ano. Pagdating sa ating mga magsasaka, wala nang maibagsak dito. Lahat galing kabila. Ayan, may mga gusto kang batiin. Mga kababayan, nabati ko po kayo. Oh, ay ayayahan mo sila kung ano yung tindahan mo. Ano yung pangalan ng stall mo? Berlita Morales po, dito po nagatinda sa... Basta hanapin lang yung ano, yung pinakukit na tindera dito. Natawa si ate sa kabila, oh. Sige ate, thank you. Dito naman tayo sa karnihan ngayon. Ayan. At monitor naman natin yung presyo ng karne, no? Ayan, dito tayo sa nag-chat-chat si kuya ng baboy. Kuya, magkano ang kilo ngayon? 200 sir. 200. Pagka, ano yan, lahat o ano? Lahatan po. Lahatan na, 200. Anong tinda mo? Baboy laang? Baboy lang po. Manok. Ayan. So, hindi ba natuman lang ano? Pag ganito masama ang panahon? Thank you sir. Normal lang. Yes sir. Oo, kasi wala na mabiling ibang isda. Ayan o. Ayan. So, ang pangalan ng inyong stall, sir? Anong pangalan ng store natin boss? Larga Meat Shop sir. Larga Meat Shop sa bahagi po ng palengke. 200 ano nga ang kilo? 200 per kilo sir. 200 per kilo. Yan, sa mga kababayan natin mga palengke, 200 per kilo ang kilo ng baboy natin. Kung mga iba pa ditong karne, parang walang baka. So, yan yung presyo natin ngayon. So, halos pare-pareho lang naman yung presyo, uniform, ano. Ikot pa rin tayo. Yan, iba po yung naghahanda pa lang. So, may mga sarado pang stall. Ayan. So, yung ating sitwasyon ngayon dito sa palengke ng Gasan. Ayan. So, si Sir Sales, namalengke na. Oo. Ayan, ito tayo sa mga sa mga tawag dito. Ito yung mga pagkaing paborito ng mga bata. Yan, price monitoring po tayo. Ito yung mas mabilis siguro ngayon. Puro busy ang tao dito. Ikot pa rin tayo ngayon. May mga tuyo. Yan. So, maya, busy pa ang tao. Ikot tayo dito. May tuyo. May mga saradong stall, ano? So, ito yung sitwasyon natin ngayon dito sa bahagi ng palengke ng Gasan. Ayan. So, halos iisa ng tinda ngayon yung ating mga kababayan dito. Ayan. So, ito yung ating sitwasyon dito po sa bayan po ng Gasan. At, hello sir. Medyo makulimlim na po. Makulimlim pa rin po yung panahon pero hindi na po ganun kalakas na yung pag-ulan, ano? So dito sa bahagi ito. Sa mga kabayan po natin na gusto po mabalengke, bukas na po yung palengke ng Gasan. Ano ba yung gusto kong bilhin kanina? Ika daw ay. Kasi ang gusto ko ay yung gusto ko ng ipiprito. Ayan, ito. Parang masarap itong iprito, ano? Ika ha. Ayan. Tapos ipiprito. Tapos meron kang munggo, ano? Ayan. Sarap yung balatong. Sabi ng iba balatong, munggo. Magkano ang kilo din ay? 22. Libre ba ng tanggalin yung pakpak? Oo. Libre linis po. Libre linis. Napabaga ang gusto kong ano. Pwede na ito. Malalaki po. Oo, medyo. Hindi, katamtaman lang. Para ano. 120 ang kilo, ano? Gano'ng karami yung isang kilo niyan? Libre po. Ay, gano'ng karami. Ay, gano'ng pala. Sige po. At thank you, sir. Isang kilo. Pakitanggalan mo na rin ang pakpak, ano? At wala kaming pang ano. Yan. Saan pa galing yun, sir? Bugnuyan po. Bugnuyan. Oo. Paano nahuhuli yan? Dambat po. Nilalambat. Kala ko ay ano, sinisima.
At nalipad ay. Ayan. So siguro po tayo pansamantalang magpapaalam na at yan po yung ating sitwasyon dito po sa ating pong lalawigan ng Marinduque as of 8:30 in the morning. Particular dito po sa bahagi po ng Gasan sa ating pag-monitor. Hindi na po ganun kalakas ang pagbuhos ng ulan at hangin. Ano po? At unti-unti na po nagbubukas ang ating mga establishmento. So sa lahat po ating mga kabayan, lalo na po diyan sa sabi ni Ma'am Shea Mendoza, natulog ka na baga? Walang tulugan sa pag-monitor. Sa ating mga kabayan diyan po sa bahagi po ng Metro Manila, pakibalitaan niyo po kami lalo na po diyan sa mga kabayan natin. Kanina do sa ating monitoring sa Marikina River, sa Pasig area, diyan sa San Mateo Rizal ay binabaha na rin po